Kapatid. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay pinagpala upang maging pagpapala. Blessed to be a blessing. Alam ko lahat tayo itong naisin sa ating buhay, especially na alam natin ito po ang kalooban ng Lord sa atin na tayo po'y pagpalain and at the same time maging pagpapala rin po tayo sa iba. So ano ba mga layunin ng ating gagawing pag-aaral ngayon? Ang una po ay pagbulay-bulayan ng kahulugan ng pinagpala upang maging pagpapala. At ang ikalawa naman po ay iugnay ang kahulugan nito sa kahalagahan ng pagbabahagi kay Kristo. Ang ikatlo, tanggapin ang hamon na ibahagi ang pagpapala na kaligtasan sa iba. Ang kaligtasan na iyong natagpuan kay Kristo ay ang greatest blessing na iyong tinanggap. At alam mo ba, binigyan ka pa ng Diyos ng masigit pa. Sa panunumbalik ng iyong relasyon kay Kristo, maaari mong maranasan ang iba pang mga pagpapala mula sa Diyos. Gayunpaman, gusto ng Diyos na ikaw ay hindi lamang pagpalain, kundi ikay maging pagpapala rin. Gusto niya na ang ibang tao ay makakilala kay Kristo at makaranas din ng kagalakan dala ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong buhay. So basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. Ngayon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama. At pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo. Pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa iyo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ngayon ang tanong, kapatid, ano ang pangako ng Diyos kay Abram? Mula po sa atin po mga binasang talata, masasabi natin na gagawin niyang isang tanyag na bansa ang lahi ni Abram. Pagpapalain niya si Abram at magiging tanyag ang kanyang pangalan. At sa pamamagitan ni Abram, marami ang pagpapalain. Now, doon naman po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 28, mga talatang 9 at 10, mababasa naman natin, ayon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Kung susundin niyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Ang tanong po, ano ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan? Ano ang idinulot nito sa ibang tao sa buong sanlibutan? Ang mga kasagutan po ay mababasa natin dun sa parte po ng talatang siyam, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. At sa ikalawa naman po sa talatang 10, malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Now, doon naman po sa aklat ng Galacia, Kabanatang 3, talatang 14, nakasulat po, ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong po, ano ang layunin ng Diyos sa pagtubos sa atin? Mababasa po natin, para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo. Katulad po natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap nga natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon naman po sa ikalawang Korinto, Kabanatang 5, mga talatang 17 at 18, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Tanong, ano ang nangyari sa mga na kay Kristo? Binago na po sila. Wala na po yung dati nilang pagkatao. Another question, anong ibinigay ng Diyos sa ating nakipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo? Ibinigay niya sa atin ang tungkuling papanumbalikin ng mga tao sa Kanya. Kaya tayo po ay merong tungkulin. Meron po tayong ika nga dapat na gawin para ang mga tao po na hindi pa nakakakilala kay Jesus ay makipagkasundo na po sa Kanya. Now, ang una pong halimbawa ay si Abraham or si Abram.
Ikaw ay pinagpala, kapatid kaibigan, upang maging pagpapala. Ito po ang nangyari kay Abraham. Tinawag siya ng Diyos na umalis sa kanyang bayan at pamilya at dinala siya sa isang lugar kung saan siya ay lubos na pinagpala. Sa kanya pong lahi rin nagmula si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan. At dahil po kay Kristo na mula sa lipi ni Abraham, ang buong sanlibutan ay pinagpala. So, maliwanag po na pinagpala si Abraham. Basahin po natin ang nakasulat sa Genesis, Kabanatang 17, mga talatang 4 hanggang 7. Nakasulat po, saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Sino po ang nagsasalita rito? Ang Diyos. Sa talatang 5, mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa, at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos nyo. Ang kasunduang ito ay magpapatuloy magpakailanman. Si Abraham po ay naging ama ng mga bansa. Ang kanya pong pangalan dati ay Abram, na ang ibig pong sabihin ay ama. Pinalitan po ito ng Abraham, na ang ibig naman pong sabihin ay ama ng maraming mga bansa. Ang makahulugan pong pagbabago sa kanyang pangalan ay kumakatawan sa maraming pagpapala na kanya pong tinanggap mula po sa Diyos. So, si Abraham ay naging isang pagpapala. Sa Galatia, Kabanatang 3, talatang 8 hanggang 9, nakasulat po, noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo, kagaya po natin, sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham. Sa pamamagitan po ni Abraham, ang lahat ng bansa sa buong sanlibutan ay pagpapalain. Dahil sa kanya pong pagsunod, nangako po ang Diyos na kanyang pagpapalain ang kanyang lahi. Sinabi rin po ng Diyos kay Abraham ang mabuting balitang may kaligtasan din ang lahat ng mga sasampalataya kay Kristo. Narito po ang ikalawang halimbawa, ang bansang Israel. Pinili at pinagpala ang Israel. Doon po sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 2, talatang 3, nakasulat po, kayong mga Israelita ay ibinukod para sa akin, para kayong pinakaunang bunga na ibinigay sa akin. Pinarusahan ko ang mga nanakit sa inyo at napahamak sila. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. At sa Zacarias naman po, Kabanatang 2, talatang 8, pagkatapos kong makita ang pangitaing iyon, sinugo ako ng Panginoon na magsalita laban sa mga bansang sumalakay sa inyo at sumamsam ng iyong mga ari-arian. Sapagkat ang sino mang gumagawa ng masama sa inyo ay para na rin gumagawa ng masama sa mahal ng Panginoon. Gandang pangako, ano po? Ang pagpapala na ibinigay kay Abraham ay umabot po sa buong bansa ng Israel. Ang Israel ay banal po sa Panginoon at inihiwalay para sa kanya pong layunin. Itinuring itong bansang malapit sa kanyang puso at lubos niyang pinagpala. At hanggang sa ngayon, tayo pong lahat ay saksi ng bansang Israel, bagamat napakaliit at napapaligiran po ng napakaraming mga Muslim countries, ay sadyang pinagpapala pa rin ng Panginoon. Dahil yan ang pangako ng Diyos eh. Now, ang Israel po ay isang pagpapala sa sanlibutan. Atin pong basahin na nakasulat po sa aklat ng Efeso, Kabanatang 3, talatang 6. At ito nga ang plano ng Diyos, na sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo. At magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Ang Diyos ay gumawa ng kasunduan o tipan kay Abraham na pagpapalain ang kanyang lahi. Kaya ang Israel ay nananatili pong pinagpapala ng Diyos hanggang sa ngayon. Ang pagpapala pong ito ay nadala po ng mabuting balita ni Kristo ay ibinigay rin sa mga hindi Hudyo. Kabilang na po ang Pilipinas, ang lahi ng Pilipino. Okay? Ang ibig sabihin nito, ang kaligtasan po ay para sa lahat ng sasampalataya kay Jesus. Ang ikatlo pong halimbawa,
ang mga mananampalataya, ang mga believers, kagaya mo, kagaya ko, believers nino ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Juan, Kabanatang 5, talatang 1. Pakinggan mong mabuti ito. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Ang sinumang sumasampalataya kay Kristo ay naging anak po ng Diyos. At sa iyong pananampalataya kay Jesus, ikaw ngayon ay labis ng pinagpala. Now, ang tanong, tama bang sarilinin na lang natin ang pagpapala ng kaligtasan? Nakakalungkot kasing isipin na maraming Kristiyano, ligtas nga, ngunit kontento nang nakaupo at walang ginagawa para maabot kahit ang kanila pong mga mahal sa buhay. Now, ang mga mananampalataya bilang pagpapala. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Juan, Kabanatang 4, mga talatang 13 hanggang sa 16. Nalalaman nating tayo nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakilala na natin at pinaniniwalaan na ang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Praise God. Kapatid, sa oras na ikaw ay nagpatotoo tungkol sa iyong kaligtasang tinamo kay Kristo, ibinabahagi mo sa iba ang napakagandang pagpapalang ito. Ang pagpapatotoo tungkol kay Kristo ay pagbabahagi sa iba tungkol sa Kanya at sa Kanyang inihahandog na kaligtasan para sa lahat. Ikaw ay iniligtas hindi lamang para maranasan ang isang bagong buhay sa Kanya. Ikaw rin ay may pananagutan na ibahagi ang mabuting balita na ito sa iba at bigyan sila ng pagkakataong maranasan din ang kaligtasang dulot ni Kristo. Gusto ng Diyos na ibahagi natin si Kristo sa lahat ng ating kakilala. Nais niyang ibigay sa iba ang pagkakataong makaranas ng bagong buhay na inaalok ni Kristo sa bawat isa. Ikaw ay iniligtas dahil ang Diyos ay may layunin sa iyo at sa ibang tao. Gusto ng Diyos na baguhin ang iyong mga kakilala at manumbalik sila sa Kanya katulad ng Kanyang ginawa sa iyo. Ipagpatotoo mo ang iyong kaugnayan sa Diyos, ibahagi mo sa iba ang pagpapala na iyong tinanggap sa Kanya. Ang lahat ng bagay na iyong tinatamasa kay Kristo ay mayroong mas mataas na layunin na mahikayat ang iba na manampalataya kay Jesus. Anumang bagay na nasa iyong mga kamay ay ibinigay sa iyo ng Diyos upang siya ay mabigyan mo ng karangalan at mapagpala ang iba sa pamamagitan nito. Ang kaligtasan na iyong tinanggap kay Kristo ay dapat mong ibahagi upang maranasan din ng iba ang presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, bago tayo magwakas, narito po ang ilang praktikal na hakbang. Ang una po, magpasalamat ka sa Diyos sa pagpapala ng iyong buhay. Maglaan ka ng oras para pagbulay-bulayan ng maraming pagpapala na iyong tinanggap sa Diyos. Sabi nga, count your blessings. Pasalamatan mo siya sa kaligtasan na iyong tinanggap at pagtawag sa iyo bilang kanyang anak. Idalangin mo sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng iyong tinanggap na pagpapala. Huwag mong ipagkait sa iba yung pagpapalang tinanggap mo, kapatid. Huwag mo namang sarilinin, di ba? Kailangan din ng tao, ng ibang tao, lalo na yung mga kamag-anak mo, kapamilya mo, ng pagpapalang natanggap mo mula sa Diyos. So ngayong inang tinatamasa yung kaligtasan ni Kristo, hilingin mo sa Diyos na ikaw ay gabayan sa pagbabahagi ng iyong pagpapala sa iba. Ang bawat isa na hindi pa sumasampalataya kay Kristo ay dapat na makarinig at tumugon sa mabuting balita. Tandaan mo ito, simulan mo na pagpalain ang iba ng anumang pagpapalang mayroon ka. Sanayin mo ang pag-uugali ng pagbibigay at pagbabahagi ng iyong pagpapala. Kung papaanong ibinigay ng Diyos si Jesus na kanyang nag-iisang anak para sa iyo, bahagi mo rin ang iyong pagpapala sa iba. At huwag mong ipagkait sa iba ang pagkakataong sila ay pagpalain sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo.
Wala nang higit pa sa pribileyo na makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So gawin mo ang lahat ng iyong makakaya sa tulong ng Holy Spirit para si Jesus, si Kristo, ay makilala rin ng iba. I-share mo sa iba ang iyong natutunan. Paalalahanan mo ang iyong kapwa Kristiyano na nais ng Diyos na i-share natin ang ating blessings sa iba. Nawa po meron po tayong natutunan at tayo po ay mag-pray na, kapatid kaibigan.